Welcome po sa panibagong video po natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan po natin itong topic ni Barbay kung saan sabi niya si Tambaluslos daw ay may kaaway na hindi nakikita. Bakit niya kaya nasabing ganun na may kaaway si Tambaluslos na hindi natin nakikita dahil siguro mali yung interpretasyon niya o gumagawa siya ng sarili niyang multo. So, pag-usapan po natin yan. Pero bago po natin simulan, kung di pa po kayo nakasubscribe, baka pwede naman po magpalambing sa inyo. Pakipindot naman po yung subscribe button at yung like. Wala naman pong bayad yan. So, konting lambing lang po. So, tuloy po natin tong sino ba tong tinutukoy kaya dito ni Speaker Romualdez na kaaway na hindi niya nakikita. Sabi ng Speaker Martin, I will stand and fight against anyone. Teka muna. Bakit? Sino ba nang-aaway sa'yo? Wala naman nang-aaway sa'yo Ano pa sinabi niya? We will also not allow anyone to stop us from accomplishing our mandate for our countrymen. Bakit? Sino ba pumipigil sa'yo? Kung tinutukoy mo si dating Presidente Duterte, Speaker Martin, makinig ka ng maayos para hindi ka nagkakamali ng landas. Hindi ka naman binabanatan Humihingi lang ang dating Presidente Duterte ng accounting. Hindi away yun. Kung baga, pinapaalalahanan kayo ang inyong mga tungkulin sapagkat public office is a position of trust and you're accountable to the people. Ngayon, nagre-react ang Kamara de Representante doon sa binanggit ng dating Pangulo na rotten house. Ang problema naman po sa inyo kasi, kahit nung wala pa kayo dyan sa Kamara de Representante, rightly or wrongly, that has been the reputation of the House of Representatives. English yun, ha? Ang English yun. Lupit nun, ha? Yan ang reputasyon Kung may inuulit lang yan ang kalakaran, yan ang pananaw ng maraming tao sa ating mga kababayan. At hindi naman po masasabing walang basehan ang ganong pananaw. Sapagkat kung titingnan natin ang mga demanda sa mga miyembro ng Kamara at pati ng Senado, ay makikita natin na punong-puno ng demanda ng mga katiwalayan. Maraming conviction, meron ding absuelto, pero the fact is, talagang maraming graft cases against the members of the House of Reps. Kaya yan ang naging reputasyon. Kaya yung mga bago pa lang na kinatawan, huwag kayong magre-react. Yan talagang pinasukan nyo. Ever since wala pa kayo dyan, yun na ang reputasyon. Tama man o mali, yan ang reputasyon. Attorney, meron ding ilan sa ating mga kababayan o mga political analyst pala. Actually, totoo naman yung sinasabi rito ni Attorney Panelo. 'Di ba? Kahit naman sa pelikula, ginagawa ng diwang ang tawag nga sa mga congressman buhaya So doon pa lang makikita na natin na talagang dati pa, iba na talaga ang tingin ng taong bayan sa kongreso na puno ng korupsyon, mga korpa mga tao diyan. Dahil nga sa lumayaman yung mga kongresista natin. So tama sinasabi niya. At kahit naman dati pa, iba na talaga ang imahe ng mga congressman, ng nasa kongreso. Talagang until now naman sirang-sira talaga yung reputasyon ng mga, hindi lang naman sila, di ba? Lahat ng nasa government position, ganun ang tingin. Even though nga, di ba, presidente, tinatawag din corrupt. Di ba? So, hindi talaga mawala yung yung ganung tingin ng taong bayan sa mga politiko. Tatanong kung may bagong mukha na ba yung opposition. Alam mo, ito, una yung sa sinabi ni Panelo. Nagtataka din ako, tama naman talaga siya sinabi niya. Itong si Romualdez, feeling niya inaaway siya. Dito mo makikita kung ano ang upbringing ng isang tao. Di ba? Kasi, alam mo, halimbawa, si Vice President Sara Duterte, nung kinwestiyon siya tungkol sa confidential funds, kinwestiyon siya sa intelligence funds,
Actually, sabi nga nila, confidential funds lang naman daw ang hinihingi. Tanungin ko kayo, meron mo ba siya sinabi na, bakit nyo ko inaaway? Makikipaglaban ako. Hindi ako uurong sa laban. May ganun ho ba si VP Sara Duterte? Na feeling inaapi? Wala ho siyang ganun. Tama, mali. Diba? Ito ho, tinanong mo lang, pwede ba ang paki-liquidate yung budget ng ginamit nyo? Oh, bakit mo ako inaaway? Ano na? Bakit nyo ako? Lalaban ako, walang makakapigil. Alam mo, pasensya ka na, Romualdez, parang yung ganyang style yan ng mga spoiled brat. Yung tinanong mo lang, di ba? Tinanong mo lang naman, asa ng liquidate. Kasi, halimbawa, eto bigyan ko kayo ng halimbawa. Mga empleyado. Ako, may mga empleyado akong hinahandle. Buti na lang walang ganito, di ba? O mga empleyado ko, mga hanis. Hindi totoo pag tinanong mo, pag kayo gumastos, kasi lahat sila may credit card eh. Look, binigyan ko siyang credit card. To. Basta pag gagastos kayo, text nyo sa akin kung magkano yung ginastos nyo. Tapos, ano nyo na lang sa akin. Kasi ayoko nung yung mayat-maya, ite-text ako, sasabihin nila sa akin, Sir, may gastos na ganito, kailangan ng ganito. So, hindi, binigyan ko na lang sila ng card. Tapos, text nyo na lang ako. Tapos, ang sasabihin ko lang, asan yung OR nito? Di ba? Ganun eh. Para, alam mo yon, gastos nung production, kailangan naka-liquidate lahat yan. Asan ang OR nito? Matik naman sila na pagka may ginastos. Sir, may may 3 million akong winidraw. Joke lang po yun. Huwag kayo maniwala. Nag-imagine lang ako. Kunwari totoo. Diba? Meron akong winidraw na 1,000. Sir, kasi ganito yung gastos. Tapos pagtatanungin ko sila, asan na yung resibo? Sir, ito yung resibo. Gaganyan sila. Diba? Pero kung anong klaseng empleyado na merong something, pagka tinanong mo, asan na yung OR siya? Hindi naman ako magnanakaw eh. Bakit mo ako pinagbibintangan? Diba? Normally, ganyan naman talaga nangyayari sa mga kumpanya, sa mga pinagtatrabuhuan natin, na once na meron kang ginastos, kailangan mo i-liquidate, kailangan ipakita mo kung ano yung pinagkagastusan mo. Yung ibang kumpanya nga may higpit pa eh. Bine-verify pa yung official receipt kung totoong bumili ka doon, totoo bang yung binili mo, ito ang presyo. Talagang may higpit sila. Konting erasure nga lang, di ba? Kini-question na kagad ng mga auditor ng mga private company. Pero dito, sa kanila kasi hindi nila kailangan ng mga resibo eh. Firma lang ang kailangan. Certification lang. Tapos mag-react dahil nga kini-question ni Pangulong Duterte. Which is, alalahanin natin, private na po siya ngayon dahil hindi na po siya connected sa government. So, lahat po ng citizen ng Pilipinas, pwede pong magtanong dahil pera po ng taong bayan ang kailang ginagastos. Baka nakakalimutan po ni Speaker Romualdez na ang dating Pangulong Presidente, ano na siya ngayon, private citizen na po. Sir naman, ano naman nakakala niyo sa akin, kukupitan ko kayo? Anong tawag mo sa ganong klaseng empleyado? Di ba may something? Tama, mali? Madam Virginia, senglot ka na naman dyan, ha? Pag balik namin dyan, ha? Banatan uli natin yung, Hindi, aside from pagiging defensive, tama naman kayo, Diego Latigodgarski. Aside from pagiging defensive, pag yung mga ganyang empleyado, bitawan mo na yan. Pag ganyang empleyado, anak ko, malaki problema niyan sa buhay. Malamang, nung bata yan, hindi naki-question yan. Diba? Malamang, spoiled yan nung bata. Ayaw ng otoridad. O kaya, meron talagang ginagawang mali. Diba? Kasi tandaan ninyo, kung ikaw naman ay walang ginagawang mali, okay lang, ito. Ito, sukli, ito. Ito, OR. Kasi, Totoo naman, di ba? Pag tinanong ano yung gastos mo, hindi ilatag mo lahat ng gastos mo. Ayan.
kahit iwanan mo na, bahala na siya mag-isip kung totoo o hindi yung inilatag mo mga resibo. Ang importante, hinanapan ka ng resibo, meron ka na ipakita, na-liquidate mo na maayos, tapos, hindi na kailangan yung drama-drama pang ilalabang ko, di ba? Parang, kitang-kita mo talagang may tinatago. Wala kang ginagawa mali eh. So, ibig sabihin, malinis konsensya mo. Ngayon, kung pagbintangan mo ako, bahala ka sa buhay mo. Basta ako, ito tama naman. Tandaan niyo yan. Pag ikaw ay wala namang ginagawang mali, ha? Okay lang. Wala eh. Eh, kaya lang, yung tipong tinanong ka lang, paki-liquidate naman ang budget nyo dyan. Ako ay makikipaglaban para sa bayan. Hindi ako nag-aantala ng serbisyo ng bayan. Gawa kayo ng resolusyon para purihin ako at suportahan ako. Anong tawag mo doon? Hindi, tanongin ko kayo. Alam mo kung sinong huling gumawa niyan? Si Lucifer. Walang miro. Nasa Biblia yan. Si Lucifer ang gumawa niyan. O kasi mayroong So, ibig sabihin, parang kinukumpara mo naman doon, Banat Bay, si Tambaluslos. Grabe ka naman. So, which is totoo naman. Nasa Biblia po talaga yung sinasabi ni Banat Bay. ang Panginoon, di ba? Tapos sabi ni Lucifer, hindi pwede to. Gagawa ko ng sarili kong Purihin niyo ako. Akong purihin niyo, hindi yung Diyos. Abay, dinaig mo pa si Lucifer, Hindi totoo, di ba? Gumawa kayo ng sariling resolution para purihin ang speaker. Para ipakita ang suporta sa ang sip-sip ang hayop. Napakasip-sip nyo kayo mga kongresista dyan, napakasip-sip nyo. Kadiri kayo sa totoo lang. Napakakadiri ho yung ginawa ninyo. Para kayong batang yung gumawa kayo ng pirma tayo dito pirmahan nyo to, suporta sa akin. At yung hindi susuporta sa akin, tanggal. Di ba? Kaya nga, di ba, halimbawa lang, di ba tayo, minsan nakakakita tayo sa bawat administrasyon. From time to time, meron silang tinatawag na loyalty check na mga opisyal ng AFP, opisyal ng mga PNP, nagkakaroon ng loyalty check from time to time, di ba? Pagka nagkaroon ng loyalty check, ang ibig lamang sabihin nun, meron talagang ugog na nangyayari. Okay. Pero ito kakaiba ang loyalty check sa kamera. Ang loyalty check sa kamera, gawin yung speaker. Pirma kayo Pag hindi kayo pumirma, tanggal kayo. O ito, pirma kayo. At the same time, kung hindi kayo pipirma at hindi kayo matatanggal, wala kayong budget. So, unang-unang pangalawang pwedeng panakot ng speaker doon, yung budget nilang extraordinary na milyon-milyon po ang kinikita ng congressman. So, kung ikaw nga naman yung congressman at mawawalan ka ng milyon-milyon, hindi pumirma ka na lang, di ba? Kahit matalo ka na susunod na election, at least nakabawi ka na. Tanggal kayo pag wala na kayong pirma dyan. Ang tinding loyalty check nun. Buti pa yung loyalty check ng Pangulo sa AFP. Diba? At least doon, hindi naman kagad tanggal-tanggal. Medyo gagawan muna ng istorya bago tanggalin. Dito, tindi. Ito. Loyalty check. Support me. Pirma kayo dito. Kulang na lang dyan. Sana inalayan ka na ng bulak. Ay, bulak. Ng bulaklak pala. Bulak tuloy. Sorry. Baka ba may sabihin na naman ng libayan. Oy! Death threat yan. Death wish yun, death wish. Bayan! Yung thinking mo talaga, kakaiba. Death wish yun, death. Grabe ka naman, Francis Afable. Talaga, C-complex yan. Hindi totoo. Alam mo, dapat talaga, ako suggestion ko sa kamera, bili kayo ng bulaklak. Tapos habang nandun sa taas si para namang para namang Diyos na turing nyo dyan Alayan nyo na rin ng bulaklak. Na sa harapan ito, bawat isa mag-aalay ng bulaklak, bawat isa mag-aalay ng Samahan mo ako para pag ako nakulong, sama ka.
Di ba? Ano kaya sa tingin ninyo? Pwede ko kayang gawin yon? Tapos, simple lang naman, sasabihin ko lang naman, hinahangaan ko po kayo, sir, at hindi man po ako makapirma sa resolusyon na ginawa ninyo para purihin kayo. Bibigyan ko na lang kayo ng bulaklak. Narcissist si Tambalos, baka matuwa yun eh. Sabihin nun, wag naman, salamat, talagang suporta mo. May fan sign pa. Parang ginawa nung kanyang pinsan nung alam niyo natandaan niyo yung namatay na OFW, 'di ba? Binigyan ng fan sign lang yung pamilya. Ang hinahanap nila justisya. May fan sign akong sasama doon, may fan sign ako lalagay doon. Picture niya. Kaya alam, baka makulong tayo, hindi na tayo makapunta ng Japan niya. Ay, nako. Panyo, wag kalimutan para